grave threat. Seryosong pagbabanta. Because under Article 282 of the Revised Penal Code, any person who threatens another with harm or injury to his person and property is liable for grave threat. At dahil malakas ang, siyempre, yung piskal, most likely, ipapile niya yun. At kung yung judge naman, takot din. Dahil hindi naman lahat ng judge matatapang eh. Bihirang-bihira yung matapang eh. Palaging takot sa kung sino nasa kapangyarihan. Iko-convict. At siyempre, pag na-convict, iko-kulong. Ako, yan ang huwag niyong gagawin. Maniwala kayo. Because if you do that, you impeach her or jail her, that will be the beginning of the end of your hold in power. Tandaan niyo yung sinabi. Ngayon, tanong. Siyempre, mga abogado ko diretso na. Kasi, sabi ng batas, kung sino man ang magbabanta sa isang tao na bibigyan niya ng isang hakbang o gawain na makakasakit sa kanyang katawan o sa kanyang ari-arian, ay nagkakasala sa isang maselang pagbabanta or grave threat. At first blush, yung mga abogado, kahit yung mga galing na abogado, grave threat talaga yan. Pero teka muna, ano bang sabi niya? Ang sagot niya dun sa anong gagawin niya dahil nilalapastaran siya. O, ito ang maliwanag kasi ako, narinig ko mismo yan. Sabi ni Inday Sara, huwag ko kayo mag-alala sapagkat may kinausap na akong tao na pag may nangyari sa akin, ang sabi ko sa kanya, patayin nyo si Lilian, patayin nyo si Lisa, patayin nyo si Martin. And I'm not joking. Inulit niya. O kaya, siyempre lahat. Grabe, great. Alam nyo, mag-isip-isip muna kayo. Kahit yung mga magagaling na abogado. Tandaan nyo, yung statement niya, you should look at it in context. Ang sabi niya, kung mamatay ako, kung patayin ako, kung may mangyari sa akin, anong ibig sabihin? Ibig kong sabihin, meron siyang alam na siya'y papatayin. Meron siyang alam na may nagpaplano sa kanya. Dahil nga sa kalakaran na maraming ginagawang paninira sa kanya, kulang na lang talagang barilin siya, patayin siya. Yun ang background. Yun ang basis ng salita niya. Sa madaling sabi, nung sinabi niyang, pag ako'y pinatay, so ang tanong ko sa inyo, magkakaroon lang ng pagbabanta kung patay na siya. Yun ang bantang mangyayari na. Sa ngayon hindi pa ho eh. In other words, yung sinasabi ng Malacanang na that is an active threat. It's not an active threat. It is the opposite. It is inactive threat. Kumbaga, yung tubig hindi pa yelo. Pag nilagay mo sa freezer, saka lang magiging yelo, magiging buo. Plano pa lang yun. At hindi krimen ang isang plano. There must be an overt act. Kaya, relax kayo. Kayo mga piskal. Pag pinails na kung estudyante ko kayo sa College of Law, huwag kayong matakot. Rule against it. Kung mga judges din kayo at naging estudyante ko kayo, dismiss the case. Sapagkat walang crime na kinamit. Pinakita niya lang na kayong mga ipapapatay ko, kung ako napatay, kayo ang nagpapatay sa akin. Yun ang ibig kong sabihin. We have 12K.
12,000 pesos in my pocket, but I lost it. I lost it because I bought something. Anyway, ganyan. So, ganyan. So, anong masasabi ngayon natin sa nangyayari? What is happening in this country is against...